patuloy na text scam na natatanggap po ng ating mga kababayan sa kabila ng SIM card registration. Pag-usapan natin with NTC Deputy Commissioner Attorney John Paulo Salvahan. Commissioner, magandang araw po. Commissioner, hello. Yes po, sir. Yes, sir. Hello. Opo, yes, sir. Opo. Good morning po. This is Aljo Bendijo ng PTV. Ano po Good morning po sa inyo, Sir Aljo. Yes, sir. Ano po magiging hakbang ng NTC dito po sa mahigit 45,000 complaints na inyo pong natanggap tungkol sa text scam? Opo, no, Sir Aljo, ina-actionan po yan ng NTC. Every complaint po na nare-receive po namin ay ine-endorse po namin sa telcos kung verified po na valid siya or qualified siya na text scam or text spam complaint po. Ine-endorse po namin siya sa telcos para po magawan po ng karampatang action like deactivation or for the conduct of necessary investigation. And on top of that po, patuloy po nagmi-meeting yung technical working group po. In fact, meron po ulit meeting mamayang hapon para po i-improve yung ating implementing rules and regulations at mapalakas po yung SIM registration process, pati po yung post-registration validation procedures po natin. Ano pong, ito po, sa inyong datos kasi, sir, gaano po kalaki ang ibinaba kumpara noong wala pang SIM card registration law? Ito pong mga complaints na ito, opo? Yung pong 45,000 po na yun, Sir Aljo, is yun po yung complaints na na-receive ng NTC since the start of SIM registration until nito pong mga September 3 or 4 na data po. Pero before the start of SIM registration po, may mga nagko-complain po, umaabot po ng mga 2,000 o 1,500 kada araw po yung nagko-complain. Ngayon po, on average, nasa 475 po yung nagko-complain po sa amin. Okay. Kayo'y nakikipagtulungan na sa telcos, sa mga telcos, tungkol sa isyong ito. Ano po ang kanilang tugon o hakbang tungkol po dito naman, attorney? Kami po ay patuloy po nakikipag-ugnayan sa telco. Kasama po sila doon sa technical working group po na nagdi-discuss kung paano po i-enhance ito pong SIM registration process natin, pati po ang post-registration validation procedure. At nag-express naman po sila ng willingness nila to enhance or improve their system para po mabawasan at mapigilan po yung ganitong mga text scam at text spams po. Opo. Saan ba nagmumula itong mga text scam na ito, sir? Ito ba'y local o foreign scammer? Based po sa mga report po ng ating law enforcement authorities, pwede pong both po na may mga domestic or foreign sources po ito. Sa mga domestic sources po, yung recently na mga nakita po natin, mukhang mga organized syndicates po ang nagpapalagana po nito na nakahanap po ng way para malusutan po yung SIM registration process po natin. Alright. Totoo ba ito na maaari makapag-avail ng pre-registered SIM card sa mga pamilihan ngayon? Ano ang ginagawa ng NTC against this? May mga reports din nga po na sa Facebook or sa mga social media accounts po may nagbebenta ng mga pre-registered SIMs. Yan po, patuloy po namin pinaalalahanan po yung mga kababayan natin na may penalty po sa batas ang pagbebenta o paglilipat ng isang rehistradong SIM without complying with the required registration. No, so dapat po ilipat po yung registration. Kung hindi nyo po ililipat po yon, yung registration po ninyo, ay may karampatang parusa po yon sa batas po natin na maaari po kayong makulong mula sa 6 na buwan hanggang 6 na taon po, or may multa po na 100,000 to 300,000 pesos or both po. Opo. Ano pong tugon ninyo dito sa report, no, na ginamit po ang larawan ng isang matching, opo, ng isang unggoy sa pagpaparehiso ng SIM at nakalusot? Ano po ang inilatag na mekanismo ng NTC dito upang ma-validate yung pong mga totoo talaga ito, legit na nagpaparehiso ng kanilang mga SIM card? Nagpadala po kami sa telcos ng memorandum, no, nanghihingi po kami ng mga datos sa kanila to verify kung may mga nakalusot nga po na ganong mga fraudulent or fictitious registration. At yun naman pong mga steps po na gagawin po nila to enhance their SIM registration process. Yan po yung kasama po sa pinagpupulungan po ng technical working group. Paano po na nila maiwasan
o mabawasan na po yung ganyan pong klase ng mga submission of fake or fictitious registrations. At kung may makalusot man po, meron din pong karampatang parusa na nilagay ang batas po doon na pwede pagkakulong from 6 months to 2 years or fine po na 100,000 to 300,000 pesos or both po. Alright. Oo, kasi kung nakalusot po yan, pwede talaga dayain ang pagpaparehistro, no? Pwede pong, hanggang ngayon, marami po talagang mga pandarayang ginagawa. Pwede po kayo magpagawa ng identification card kahit saan-saan lang. Pwede niyong gamitin ho yan, di ba? So, paano po natin masisigurado? Pwede ba natin gamitin na lang itong mga PhilSys ID? Kasi yan, validated yan, verified. May mga biometrics at saka talagang totoo yung mga litrato doon ng isang rehistradong individual. Opo. Yun po sana yung preferred po natin na identification card na isumite ng ating mga subscribers. Pero yun nga po, yung batas po natin kasi nagtakda po ng numerous IDs, yung 16 po na ID at yung isang catch-all provision nga po. Yun naman po ay para naman kasi doon sa mga hindi po tech-savvy naman natin or yung po mga kababayan natin na walang ID ay para po makarehistro doon sa mga well-meaning subscribers naman po. Kaya lang ito naman pong mga scammers po natin ay nag-capitalize po doon sa provision po ng batas na yon, kaya po nagsumiti po sila siguro ng itong mga peking ID po. So ano pa, ayusin natin yung may amend ba tayo sa batas o yung IRR na lang dito, attorney? Base po doon sa naging pagdinig po sa Senado noong September 5, at initiative din naman po ito ng mga government agencies ng NTC, magkakaroon po ng updating nitong implementing rules and regulations at isa na rin po sa pinag-aaralan yung possible amendment or improvement po sa batas po natin. Ano po ang mangyari naman o yung parusa kung mapapatunay peke ang mga isinumiting dokumento sa pagpaparehistro ng SIM? Opo, under po sa batas po natin, if you provide false or fictitious information or gumamit po kayo ng fictitious identity or fraudulent ID to register yung SIM ninyo, pwede po kayong makulong from 6 months to 2 years or mapagmulta po ng 100,000 pesos to 300,000 pesos or both po. Okay. May mungkahi din na ililimitahan lang, no? Ililimit lang. Pwedeng i-rehistrong SIM card ng isa pong individual. Tama ho ba? Isa po yun sa mga mungkahi po na para limitahan yung number of SIMs na register. Pinag-aaralan po yan kasi ayon sa batas po natin, wala pong nakalagay na prohibition kung gano'ng kadami po yung pwedeng SIM register sa isang tao. Ang isa pong tinitingnan ay baka po naman kapag may certain number po, let's say 5, 10, 15, at kung po doon yung ay soft lang po yun. Pwede, kumbaga magtitingnan na po yun kung valid yun. So sa kabila po ng mga kontrobersyang ito, mga isyong ito, talaga namang maganda ang may dudulot ng SIM registration sa bansa. Ano po? Opo. Nagsimala po kami dito sa NTC na Attorney, sandali lang po, sir, ha? Oo, napuputulo kayo. Hindi lang. Opo, ayusin natin. Sir, Attorney Salvahan? Yes, sir. Opo, okay. Okay, so maganda po may dudulot po nito, napuputulo kayo, eh. Opo? Opo. Ano po ng NTC, maganda po itong SIM registration doon. Sa interest ng mga pinakarap po natin. Ay nakikita po natin na naging effective po siya. May mga nahuhuli po tayo ng mga napapadala po nitong mga ganito text spam. At may karampatang parusa pong inaatang batas dito po sa mga lumalabag po dito sa SIM registration act. Okay. At least nabawasan, no? Nabawasan po ang mga scammer na yan at sana naman ay mahihirapan talaga ang mga scammer na ito, sir, na i-circumvent yung batas. Dahil naghahanap talaga ng butas sa mga yan, eh. Sa mga kababayan natin patuloy na nakakatanggap hanggang ngayon ng mga hindi kilalang mga numero, ng mga cellphone number, nagpapadala ng mga messages na may mga nakalagay doon, link
na maaaring ma-click mo yan, ay makukuha na lahat talaga. Halimbawa, pera mo. O papaano po, o halimbawa, bangko yan. O, hindi naman nagpapadala talaga ang bangko ng text message sa isang depositor o kahit sino. Hindi po pwede yan eh. Opo. Paano po nila ito may parating po sa kinaukulang ahensya para po ma-file ng kaso? Paano po i-report o magsumbong ng ganitong klaseng mga text scam? Attorney? Opo. Dito po sa NTC, meron po kaming 24/7 po na consumer protection hotline. 1682, yun po ang numero noon. Pwede po silang tumawag po doon at doon po nila i-report yung mga natanggap nilang text or tawag sa hinihinalang scam or spam po. Pwede rin po silang magpunta sa aming website, www.ntc.gov.ph. Meron pong section doon ng complaint at para po sa text scam. Meron din po kaming dedicated email address, contratextscam@ntc.gov.ph. Pwede po silang mag-report din po doon. Okay. May tanong po si Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas. Amid all the reports na tila nakakapag-adapt ang scammer sa SIM registration, ang ibig bang sabihin nito hindi na naging matagumpay overall ang SIM registration para po i-eliminate itong mga text scam? Ang sinasabi naman po natin, we are seeing po na the SIM registration law is working. Yung natapos naman pong phase po nito is yung registration po ng active SIMs lamang po. But ito pong SIM registration law is still ongoing at yun po yung gine-develop po natin at ini-improve po natin yung proseso ng SIM registration together with our telcos para po ma-achieve po fully yung purpose kung bakit po ipinasa itong batas na ito. Si Eileen Taliping ng Abante, meron pong tanong, pwede bang kasuhan yung NBI na nag-upload ng peking picture ng matching ng unggoy? Kasi hindi po factual yung binigay na registration? Yun naman po ay alinsunod po no, sa dinidiscuss naman po namin yon, alinsunod po kasi siya sa law enforcement activity. So, kumbaga parang ang nag-ano po doon is it is a test case on how to register po. Okay, maraming salamat po, Attorney John Paulo Salvahan ng NTC. Thank you po. Ingat.